Kabanata 871. Dreams never sold, blood never cold. Tinabi ni Rowan Hawkins kay Tir Sommers ang isang numero ng telepono at hiniling sa kanya na makipag-ugnayan sa may-ari ng numero. Ang taong iyon ay isang malayong kamag-anak ni Cade Hawkins. Matagal nang ibinigay ng kanyang ama ang lahat ng ebidensya sa malayong kamag-anak na iyon. Ang layunin ni Cade ay gamitin ang ebidensya bilang pag-iingat laban sa anumang kasawian. Walang problema. Inilipat ni Tir ang numero ng telepono kay Chae Seung-win at sinabihan siyang tapusin ang trabaho. Matapos i-finalize ang lahat, tumigil sina Tir at Isaiah Yoder sa pang-iistorbo kay Rowan. Lumabas sila ng medical office. Kinabukasan ay ang araw ng halalan ng East Province Business Alliance. Pagdating ng panahon, hahayaan kitang palitan ang iyong ama at maging bagong presidente ng alyansa. Kung maaari mong buhayin ang pamilya Yoder sa hinaharap o hindi depende sa iyong kakayahan at kakayahan. Pagkalabas ng medical office, sinabi agad ni Tir kay Isaiah. Ma'am. Tumango si Isaiah at sinabing, talagang ibabalik ko ang aking pamilya sa dati nitong kaluwalhatian. Salamat, kapatid, sa pagtulong mo sa akin na maghayganti sa lahat ng nasa iyong kapangyarihan. Sabi ni Tir, stop it. We are best friends. Ginawa ko lang ang dapat gawin. May naisip si Isaiah. He then said to Tir, what do you plan to do after this? Gusto mo ba talagang bumalik at labanan ang pamilya ni Sommers? Alam niya na ang pangunahing layunin ni Tir na pumunta sa Hilaga ay hindi para manungkulan bilang Six Doors Gate Master. Hindi rin siya nandito para ipaghiganti ang pamilya ni Yoder. Ang pangunahing layunin ni Tir ay lutisin ang sama ng loob sa pagitan niya at ng pamilyang Sommers. Alam din ni Isaiah kung anong uri ng pag-iral ang naging pamilya ni Sommers ngayon. Kahit na, si Tir ay ang Northern Six Doors Gate Master, mahirap pa rin labanan ang pamilyang Sommers. Pagkatapos ng lahat, ang departamento ay nakasalalay sa maraming mga patakaran na hindi maaaring dalhin ni Tir ang hukbo ng departamento upang ibagsak ang pamilyang Sommers. Not to mention, even if Tir really did so, the Northern Six Doors was not necessarily the match of the family. Sabi ni Tir, may mga bagay na dapat lutisin pa rin. Sa nakalipas na 2 taon, ang paghihiganti sa iyong pamilya ang tanging nasa isip mo, at walang makakapigil sa iyong paghihiganti. Ako ba, Tir? Hindi katulad mo. Higit pa rito, naisip ko na ganap na wakasan ang relasyon sa pamilyang Sommers. Gayunpaman, dahil lang sa tumigil ako sa panggugulo sa kanila, hindi iyon nangangahulugan na titigil na sila sa paghahanap ng gulo sa akin. Natigilan si Isaiah. Bigla niyang nakita ang buong larawan at sinabing, ibig mong sabihin, all this while, ang pamilyang Sommers ang naghahanap ng gulo sa iyo. Umalaklak si Tir. May halong bitterness ang ngiti niya. Kahit na ang isang tigre ay hindi masyadong mabisyo upang kainin ang kanyang mga anak, ngunit ang pamilyang Sommers ay higit na mabangis kaysa sa isang tigre. Tumanggi si Tir na talakayin pa ito kay Isaiah. Lahat ng sama ng loob niya sa pamilya Sommers ay siya lang ang makakaresolba. Kinagabihan, tinawagan ni Sofia Zonete si Tir. Tinabi niya sa kanya na malapit na ang election conference ng East Province Business Alliance. Ang pamilya Zonete ay miyembro din ng alyansa. Ang tsansa na manalo si Hanley Foster sa muling halalan ay mas mataas sa 80%. Iniisip niya kung nakagawa ba si Tir ng paraan para pigilan siya. Tinanong ni Tir si Sofia upang makatiyak sa mga bagay. Ang 3 dakilang angkan ay tiyak na mahuhulog ng husto sa darating na komperensya ng halalan. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng halalan. Matapos isagawa ng Tir ang pangalawang paggamot, ang mga pinsala ni Rowan ay ganap na nakontrol. Bagamat hindi siya makagalaw ng malaya tulad ng karaniwang tao, maaari siyang tumulong na magpatotoo para sa Tir na nakaupo sa isang wheelchair. Kasabay nito, ang ebidensya na ibinigay ni Rowan ay ibinalik din ng Chae Seung-win. Dahil dito, handa na ang lahat. Alas 9 ng umaga, nakatayo si Tir sa field ng pagsasanay ng departamento. Habang ini-inspeksyon niya ang libu-libong armadong ahente ng Six Doors na nasa harapan niya, hindi niya maiwasang mapangiti. Ang 3 pangunahing punong guro na tumayo sa harap ng mga tropa ay si Chae Seung-win, Zillian, at Pon. Ngayon, hinati ni Tir ang koponan sa 3. Ang bawat punong guro ay inatas ang manguna sa isang grupo, ang bawat isa ay itinalaga upang tambangan ang iba't ibang lokasyon. Pangungunahan ni Zillian at Pon ang mga ahente sa pugad ng pamilya Hansen at Foster. Kapag nakontrol na ang komperensya sa halalan ng Eastern Province Business Alliance, kikilos sila kaagad at sinalakay ang pamilyang Hansen at Foster.
Samantalang sina Tyr at Chae Seung-win ang mamumuno sa isang grupo sa komperensya ng halalan at ganap na sisirain sina Hanley Foster at Denton Hansen. Naturally, bilang Gate Master of Six Doors, kailangan ni Tyr na magsabi ng ilang salita bago ipadala ang tropa sa field for action. Gayunpaman, hindi siya sanay sa mahahabang talumpati. Nagsalita lang ng ilang salita si Tyr. Ang tungkulin ng Six Doors ay itaguyod ang hustisya. Sa paglipas ng mga taon, ang 4 na pamilya ng East Province ay nakagawa ng maraming pagkakamali at nawala ng konsensya. Ang gagawin natin ngayon ay ipatupad ang hustisya sa ngalan ng Diyos. Okay, I would cut the long speech short. Makinig kayong lahat, ngayong araw na ito ay ganap nating lipulin ang 4 na pamilya ng Eastern Province. Pagkasabi nun ay nag-wave ng kamay si Tyr at sinabing, "Pumunta ka." Pakiramdam ng bawat ahente na naruroon ay kumukulo ang kanilang dugo para sa misyong ito. Upang sabihin ang hindi bababasa, mula noong pag-aalsa ng Holy Tiger, ang departamento ay hindi naging kasing lakas ng ngayon sa mahabang panahon. Sa paglipas ng mga taon, dahil sa pagpapabiye sa tungkulin ni Bobby Left bilang pinuno ng principal, ang departamento ay nakipagsabuatan sa 4 na dakilang angkan at nasisipsip sa sarili. Kaya naman, kahit saan pumunta ang mga ahente, minamaliit sila ng iba. Sa mata ng mga may kapangyarihan sa martial art community, hindi na ang departamento ang dating tagapagpatupad ng batas. Ito ay naging kasangkapan at payong para sa kanilang mga maling gawain. Kapag ang isang tao ay nagsimulang mag-corrupt, sila ay palaging minamaliit. Ang nangyari sa departamento sa nakalipas na 2 taon ay ang pinakamahusay na interpretasyon ng linya. Ngayon, sa wakas ay handang pangunahan sila ng isang lalaki at muling binuhay ang dating kaluwalhatian ng Northern Six Doors. Ngayon, kung kaya nilang durugin ng buo ang mga kilalang pamilya ng East Province, kung gayon sa hinaharap, walang maglalakas loob na tingnan sila ng mababa sa hilaga. Kahit na ang mga top first class o super first class na mga pamilya, sila rin ay matatakot muli sa Northern Six Doors. Ang mga pangarap ay hindi na ibenta, ang dugo ay hindi malamig. Samantala, sa lugar ng halalan ng East Province Business Alliance. Upang matiyak na ang negosyo ay maaaring umunlad, ang naturang alyansa sa negosyo ay karaniwang itinatag sa bawat lungsod isang asosasyong nabuo para sa kapwa-benepisyo at kita. Itinatag ng pamilyang Yoder ang East Province Business Alliance. Pinagsama nito ang 12 ng mga pamilya at grupo ng negosyo ng East Province upang bumuo ng alyansa. Ito ay itinuturing na isang first-class na asosasyon sa Hilaga. Sa simula, nang ito ay sinimulan, ang asosasyon ay binubuo ng higit sa 80 negosyo. Ngayon, mayroong higit sa 100 miyembro ng negosyo mula sa buong East Province. Sa paglipas ng mga taon, nakaakit din ito ng maraming negosyo mula sa labas ng East Province. Noon, ang ulo ng pamilya Yoder ang nagmungkahi ng ideya. Nagsimula ito kay Scott Yonder, na nagsilbi bilang presidente ng East Province Business Alliance. Sa mga sumunod na taon, lumakas ang alyansa. Sa pamamagitan ng unyon, tumaas ang pamilya Yoder bilang numero 1 pamilya sa East Province, ang nangungunang pamilya sa Hilaga. Mula sa katotohanan ito, masasabi ng isa na kapag nakuha ng isang pamilya ang kontrol sa alyansa, magkakaroon ito ng ganap na sasabihin sa alyansa ng negosyo. Sa pamamagitan ng mga mapagkukunan ng alyansa, makakatulong ang pamilya sa pagpapaunlad ng kanilang pamilya. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit nakakuha ang sinumang pamilya ng upuan sa loob ng alyansa ng negosyo sa bawat lungsod. Kabanata 872. Ang halalan. Kung ang pamilyang Yoder ay hindi nasira ng 4 great clans mahigit 2 taon na ang nakakaraan, ito ay umunlad bilang isa sa mga napakahusay na magnate sa Hilaga ngayon. Sa nakalipas na 2 taon, ang East Province Business Alliance ay pinamahalaan ni Hanley Foster bilang pansamantalang presidente. Upang maging opisyal na pangulo, kailangan pa niyang dumaan sa halalan. Kapag natapos na ang halalan, magkakaroon ng ganap na kontrol si Hanley sa alyansa. Sa isang paraan, magkakaroon din siya ng kontrol sa buong industriya ng negosyo ng East Province. Magiging kasing hirap ng pag-akyat sa bundok para ibalik ni Isaiah ang tubig kung nangyari ito. Kaya, ang halalan na ito ay ang pinakamahusay at tanging pagkakataon para sa Isaiah Yoder at Tyr Somers na ibalik ang talahanayan para sa pamilya Yoder. Ang lugar ng pagpili upang pumili ng presidente ng East Province Business Alliance ay isang malaking auditorium sa loob ng lungsod ng Graza. Ngayon, hindi lamang isang pangulo ang ihahalal kundi maging vice-presidente at iba pang posisyon sa pangangasiwa.
Gayon din, kailangan nilang pumili ng 15 direktor na tutulong sa pamamahala ng asosasyon. Mahigit sa 100 pamilya at mga miyembro ng negosyo ang magpapadala ng kanilang mga kinatawan upang bumoto. Si Sofia Zoneta ay dumaan bilang kinatawan ng pamilya Zoneta. Kaya naman, dumating siya sa auditorium sa oras. Opisyal na nagsimula ang halalan alas 9 ng umaga. Sa oras na ito, abala pa rin si Tyr sa pag-assemble ng kanyang tao sa 6 doors. Hindi naman siya nagmamadali, lalo na't nasa kamay na nila ang ebidensya at si Rowan ang tumstigo. Gustong hintayin ni Tyr at ng kanyang koponan ang sandali kung kailan nahalal si Hanley Foster. Kapag siya ay nasa tuktok ng kanyang kaligayahan, ang mga ito ay magwawasak sa kanyang kagalakan. Magsisimula na ang eleksyon. Hindi pa ako nakakatawag ni Tyr at Isaiah. Walang mangyayaring sakuna, di ba? Nang makitang opisyal nang nagsimula ang halalan, si Sofia ay nagsimulang maging mas balisa. Kahit na ginagarantiyahan na iyon ni Tyr sa kanya, handa na ang lahat sa kanilang panig, ngunit nakaramdam pa rin si Sofia ng hindi mapakali sa kaibuturan. Tatay, para sa halalan ng East Province Business Alliance, ano sa palagay mo ang mga pagkakataong maaaring mapili si Hanley bilang Pangulo? Mula nang dumating siya sa auditorium hanggang ngayon, tinanong ni Sofia ang tanong na ito kay Callahan Zoneta nang hindi bababa sa 3 beses. Walang magawang sagot ni Callahan, Sofia, maraming beses mo nang itinanong ang tanong na ito. Ang sagot ko ay pareho pa rin. Si Hanley ay uupo ng matatag bilang presidente ng alyansa, si Denton Hansen ang magiging vice-presidente. Gayun din, sa 15 direktor ng alyansa, hindi bababa sa 10 ang kanilang mga tao. Matagal nang natukoy ang kaayusan. Ang buong East Province Business Alliance ay may higit sa 100 miyembro ng negosyo. Gayunpaman, 80% sa kanila ang umaasa sa 4 na malalaking pamilya para maghanap buhay. Walang magawang sagot ni Sofia, ibig sabihin ba nito, kahit na magpakita si Isaiah ngayon bilang tagapagmana ng pamilya Yoder, wala siyang pagkakataong baguhin ang mga bagay-bagay. Haha, sa tingin mo pwede. Nagbigay din si Callahan ng mapait na tawa. 2 taon na ang nakalilipas, alam ng buong East Province na ang 4 na mahusay na angkan ang pumatay kay Scott Yoder at dumurog sa pamilyang Yoder, ngunit walang makakapagbigay ng ebidensya. Sa huling 2 taon, walang nagawa si Hanley nang siya ay manungkulan bilang pansamantalang pangulo. Ang tanging ginawa niya ay ang kunin ang orihinal na puwersa ng pamilyang Yoder sa loob ng alyansa ng negosyo habang nanalo sa pabor ng mga miyembro ng Business Alliance. Ang kanilang tunay na layunin ay upang manalo sa tinatawag na halalan ngayon na lahat ay natukoy na nila at naisaloob na nila. Napabuntong hininga si Sofia at sinabing, Tyr and Isaiah called me yesterday. They reassured me that they have a way to deal with Hanley, Denton, and others. Haha. Isang mapait na tawa naman ang ibinigay ni Callahan. Sinabi niya, si Tyr ay maaaring ang Northern Six Doors Gate Master. Ang departamento ay talagang makakatulong sa kanya na buksan ang pinto ng kaginhawahan. Kasabay nito, ito rin ay isang uri ng kadena para sa kanya, dahil ang departamento ay nagsasalita ng ebidensya upang magawa ang anumang bagay. Kung hindi nila makuha ang kanilang mga kamay sa ebidensya, kahit na siya ay gate master, wala siyang magagawa kay Denton at Hanley. Natahimik si Sofia. Super kinakabahan siya sa kaibuturan. Gusto rin niyang gawin ang kanyang bahagi para kay Isaiah. Bagamat ang kanyang pamilya Zoneta ay nasa tamang landas sa tulong ni Tyr, hindi pa rin sila sapat na prominent para magpahayag sa halalan. Wala siyang magawa sa tabi niya. Sa kasalukuyan, nagsimula na ang halalan. Gaya ng hinulaang ni Callahan, ang buong halalan ay minanipula ni Denton at Hanley. Ang buong proseso ng halalan ay tumagal ng halos 1 oras. Sa huli, napili si Hanley bilang pangulo na may 70% ng mga rate ng pagboto. Si Denton ay ginawang vice-presidente. Sa iba pang 15 direktor, 11 ang malapit kay Hanley. Dahil dito, natapos ang halalan ng Eastern Province Business League. Mahigit sa 100 kinatawan ng pamilya o negosyo sa loob ng auditorium ang nagbigay ng palakpakan upang batiin si Hanley sa kanyang opisyal na tungkulin bilang presidente ng Eastern Province Business Alliance. Samantala, nasa likod ng entablado sina Hanley at Denton. Agad nilang inayos ang kanilang mga damit, inayos ang kanilang mga emosyon, at inihanda ang kanilang mga talumpati para ibigay sa entablado. Naghanda na silang umakyat sa stage. Tuwang-tuwa si Hanley gaya ng suntok. Bagamat natupad ang lahat sa kanyang inaasahan, hindi pa rin niya maitago ang kanyang pananabik sa kaibuturan nang dumating ang sandaling ito.
Maaaring kumilos siya bilang presidente ng alyansa sa negosyo sa nakalipas na 2 taon, ngunit pansamantala lang siya. Ang kanyang posisyon ay hindi napatunayan. Ngayon, sa wakas ay nabigyang katwiran siya bilang pangulo ng alyansa. Kahit sinong lalaki ay masasabik sa kanyang sapatos. Sa kabaligtaran, si Denton, na katabi niya, ay sobrang kabado sa simula. Nakaramdam siya ng masamang premonition sa kanyang puso. Nag-aalala si Denton na baka magkaroon ng kaguluhan sa gitna ng lahat ng ito. Kuya Foster, sigurado ka bang walang pupuntahan? Pakiramdam ko ay may mali. Bago sila umakyat sa entablado, muling tinanong siya ni Denton. Si Denton ay kapareho ni Sofia. Ilang beses na niyang tinanong ang parehong tanong kay Hanley. Halatang naubos ang pasensya ni Hanley sa patuloy na pagtatanong ni Denton. Sabi niya, Kuya Hanson, ang lakas ng loob mo kanina. Bakit ano ang nangyayari sa iyo ngayon? Umiling si Denton at sumagot, it's not that I'm a wimp. Feeling ko lang may mangyayari, after all. Sa tingin ko mayroon kang walang batayan na takot. Pinandilatan ni Hanley si Denton at sinabing, kahit hindi ka naniniwala sa akin, hindi ka ba naniniwala kay Kuya Mills? Si Kuya Mills ang personal na naglabas kina Cade Hawkins at Rowan Hawkins. Bukod pa riyan, lahat ng ebidensya na hawak ng pamilya ni Hawkins ay nawasak na sa ilalim ng aming pamumuno. Kahit nabuhay pa si Isaiah at si Tyr ay isang gate master, hindi nila magagawa na makuha ang kanilang mga kamay sa anumang ebidensya. At saka, pagkatapos ng araw na ito, ikaw at ako ay opisyal na sisipain ang pamilya Yoder sa alyansa. Susunod, ang buong East Province ay mahuhulog sa ating mga palad. Ang pamilyang Yoder ay ganap na magiging isang bagay ng nakaraan. Ano pa ang iyong inaalala? Sa wakas, huwag mong kalimutan kung sino ang nasa likod natin ngayon. Kabanata 873. Masyadong walang kabuluhan. Sa puntong ito, tila medyo kumalma ang isip ni Denton Hanson. Para sa kanya, kung may katibayan man si Tyr Summers na sinasaktan ng 4 great clans ang pamilya Yoder o wala ang priority niya. Ang pangunahing alalahanin ni Denton ay nasa likuran na nila ngayon ang pamilyang Summers. Ang pamilya ng Summers ay ang napakahusay na first class na pamilya sa Hilaga. Dahil ang giant na ito ay nakatalikod, kahit na ang Six Doors ay nakitang imposibleng labanan ang pamilyang Summers. Kahit na naganap ang hindi inaasahang pangyayari ni Denton, kailangang isaalang-alang ng departamento ang pamilyang Summers kung gusto silang hawakan ng Six Doors. Sa Celestial Empire, ang Six Doors ay talagang kahanga-hanga. Ang kagawaran ay masyadong maimpluwensya sa komunidad ng martial art. Gayunpaman, ito ay isang organisasyon na kumakatawan sa awtoridad, ngunit hindi eksakto sa awtoridad. Kung sabihin, ang Six Doors ay parang isang kumpanya na tumatanggap ng mga outsourced na proyekto mula sa awtoridad. Ang organisasyon ay inatas ang tulungan ng awtoridad na kontrolin ang martial art community sa Celestial Empire. Bagamat may karapatan silang kumitawan sa gobyerno at pakilusin ang militar sa mga partikular na panahon, ang karapatang iyon ay limitado sa mga espesyal na okasyon. Nangangahulugan ito na maaaring si Tyr ang gate master ng departamento, ngunit hindi niya basta-basta magagawa ang anumang gusto niya. Higit pa rito, ito ang Hilaga. Sa Hilaga, maliban sa awtoridad, ang pamilyang Summers ay mas maimpluwensyang kaysa Six Doors sa totoong kahulugan ng salita. Kaya, nang maisip ni Denton na nasa likuran niya ang pamilyang Summers, mas lalo siyang nakaramdam ng solid sa kaibuturan. Sa kabaligtaran, matagal nang nadama ni Hanley Foster na walang dapat ipag-alala. Noon lang, umalangaw-ngaw ang boses ng host mula sa podium. Salubungin natin ang bagong presidente ng East Province Business Alliance, si Mr. Hanley Foster, at ang Vice President na si Mr. Denton Hanson na umakyat sa entablado at magsabi ng ilang salita. Sa ibaba ng stage, muling narinig ang dumadagandong na palakpakan. Let's go, Kuya Hanson. It's our turn to go on stage. Tinapik ni Hanley si Denton sa balikat. I've been waiting for this day for almost 3 years. Finally, it's here. Huwag kang mag-alala. Walang ganap na sitwasyon na magaganap ngayon. Kita mo, ngayon ay natapos na ang halalan, ngunit sina Tyr at Isaiah ay hindi pa nagpapakita ng kanilang sarili, ibig sabihin ay wala silang ebidensya sa kamay. Alam na walang silbi ang pagpunta dito, kaya hindi sila nang ahas na magpakita. Kung maglakas loob si Tyr na pumunta sa conference ng halalan ngayon at guluhin tayo, bukas malalaman iyon ng buong Hilaga, dahil inabuso ng Northern Six Door Gate Master ang kanyang kapangyarihan at nagsagawa ng maling pag-uugali sa batas.
Kung gayon, hindi lamang si Tyr ang hindi na nakakakuha ng anumang mga benepisyo, tiyak na iimbestigahan siya ng Six Doors Headquarters. Sa sandaling ito, ibinagsak ni Denten ang kanyang magulo na pag-iisip. Nakita niyang napakamakatwiran ang mga salita ni Hanley. Kung walang konkretong ebidensya, tiyak na hindi nang ahas si Tyr na kumilos ng walang ingat. Sumunod, itinuwid ni Denten ang kanyang kurbata at sumunod sa likuran ni Hanley, at naglakad patungo sa podium. Pag-akyat pa lang ng dalawa sa stage, nakabibinging palakpakan ang umalingaw-ngaw mula sa mga tao. Kumaway sina Hanley at Denten sa mga tao na may ngiti sa kanilang mga mukha habang naglalakad sila patungo sa podium. Ang boses ni Hanley ay umalingaw-ngaw sa mga mikropono. Nagsimula siyang magbigay ng talumpati na inihanda niya sa loob ng halos 3 taon. Una sa lahat, salamat sa inyong lahat sa pagtitiwala sa akin at pagpayag na ako ay mahalal bilang bagong presidente ng East Province Business Alliance, EPBA. Ako, si Hanley Foster, bilang resulta ng pangakong ito na ay lalaan ko ang lahat ng aking sarili sa alyansa at pangunahan ng aming alyansa sa mas mataas na taas. Kasabay nito, lubos din akong nagpapasalamat kay Mr. Scott Yoder, na nagtatag ng EPBA at nanguna sa aming organisasyon sa larangan ng digmaan sa loob ng maraming taon. Sa wakas, ang kanyang mga pagsisikap ay humantong sa alyansa sa kasalukuyang sukat nito. Ngunit, ang buhay ay hindi mahuhulaan bilang ang panahon. Ako ay lubos na nalungkot para sa sakuna na nangyari sa pamilya Yoder 2 taon na ang nakakaraan. Sa nakalipas na 2 taon, patuloy kong pinauunlad ang alyansa bilang pansamantalang pangulo ng EPBA at ipinagpatuloy ang diwa ni Mr. Scott Yoder. Pagamat wala na siya ngayon, naniniwala ako na ang kanyang espiritu ay palaging umiiral sa loob ng ating alyansa. Sa ibaba ng entablado, umalangaw-ngaw ang isa pang pagsabog ng palakpakan. Si Sofia Zonata, na nasa gitna ng karamihan, ay naiinis nang marinig ang talumpati. Naiinis siya na malapit na siyang masuka. Hindi ba siya naiinis sa sarili niya kapag sinasabi niya ang lahat ng ito? Malungkot ang mukha ni Sofia. Noon, ang pamilya Yoder ay inuusig ng 4 na mahusay na angkan. Nagsanib-sanib sila sa pag-aalsa. Hindi lamang hinati-hati nila ang mga ari-arian ng pamilya Yoder sa kanilang mga sarili, ngunit pinatay din nila ang higit sa 30 miyembro ng pamilya. How dare a culprit like nagpapanggap siyang nakikiramay ngayon? Nang lumabas ang mga salitang iyon, maraming tao sa paligid ni Sofia ang sabay-sabay na lumingon sa kanya at tumingin sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Nagulat si Callahan Zonete sa kanyang mga sinabi. Nagmamadali niyang sinabi, Sofia, huwag kang magsalita ng kung ano-ano sa ganitong klaseng okasyon. Mapapasama ka sa sarili mo. Nagsasabi lang ako ng totoo. May apoy na nag-aalab sa puso ni Sofia na hindi niya mailabas. Kinuha niya ang cellphone niya at tatawagan sana si Tyr para tanungin kung pupunta ba sila ngayon o hindi. Nang makitang matatapos na ang halalan, ngunit hindi pa dumarating si Tyr at ang kanyang grupo, lalong nabalisa ang puso ni Sofia. Nahirapan siyang paniwalaan na makakaisip si Tyr ng paraan para harapin sina Hanley at Denten. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na mas mahirap para sa mga taong tulad ni Sofia kaysa sa pag-akyat sa isang bundok. Sa oras na ito, natapos na ni Hanley ang kanyang talumpati sa entablado. Sumunod naman ang oras ni Denten para magsalita. Huli na namang umalangaw-ngaw ang palakpakan. Pagkatapos, naglakad si Denten papunta sa podium at nang oras na siyang magsalita. Napatitig siya sa entrance ng auditorium at nanliit ang kanyang mata sa kanyang nakita. Sa sumunod na segundo, ang boses niya na puno ng pagtataka ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Isaiah Yoder. Ito ay isang pangalan na Denten shoutout subconsciously. Kinabahan siya, kaya naman nang makita niya si Isaiah ay hindi niya napigil ang isigaw ang pangalan niya. Kuya Hansen, anong ginagawa mo? Si Hanley sa gilid ay balisa at nagmamadaling bumulong sa kanya ng paalala. Gayunpaman, tila lalong nabalisa si Denten. Sa huli, medyo nanginag pa ang katawan niya. Mula sa kinatatayuan ni Denten, nakaharap siya sa mismong tapat ng pintuan. Sa oras na ito, nakatayo doon si Isaiah na nakasuot ng puting suit. Nakatitig siya kay Denten nang may kumpiyansa na nakangiti. Malaki ang epekto ng kanyang ngiti kay Denten, marahil dahil nakonsensya si Denten sa lahat. Nang makita niya ang ngiti ni Isaiah, pakiramdam niya ay saysubog na ang buong ulo niya. Ang pakiramdam ay parang nakakita ng taong pinatay niya na nag-transform sa isang masamang espiritu. Pumalik ito sa kanya upang maghayganti.
Ang masasamang espiritu ay magbibigay ng parehong uri ng ngiti sa mga taong may utang sa kanila. Ang ngiti ay madilim at nakakatakot. Si Hanley and Denton, the EPBA, belong to my Yoder family. Hindi ganoon kadali para sa iyo na palitan kami. Ang boses ni Isaiah ay umalangaw-ngaw mula sa pasukan ng auditorium. May nakapin na wireless microphone sa kwelyo niya. Sa makatuwid, ang kanyang boses ay pinalakas at umalangaw-ngaw sa bulwagan. Kabanata 874. Strike first. Nang magsalita ang boses na iyon, nagkaroon ng katahimikan ng humigit kumulang 5 o 6 na segundo sa buong auditorium. Subconsciously, ang karamihan ng tao ay tumigil sa kanilang pag-uusap, lumingon sa kanilang ulo ng sabay-sabay, at tumingin sa pasukan. Bilang young master ng dating nangungunang pamilya ng East Province, ang pamilyang Yoder, si Isaiah Yoder ay dating sikat na figure sa probinsya. Siya ay sumali sa kumpanya ng pamilya pagkatapos ng graduation at tumulong sa pamamahala ng iba't ibang mga negosyo bilang isang batang direktor. Sa makatuwid, marami sa mga naruroon ang nakipag-usap kay Isaiah noon. 2 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente. Bagamat nawala ng sigla si Isaiah, ang kanyang anyo ay tila nanatiling hindi nagbabago. Kaya naman, nakilala pa rin siya ng karamihan sa mga naruroon. Pagkatapos ng maikling panahon ng katahimikan, ang bulwagan ay nagkagulo. Ang nagtatakang mga reaksyon ng mga naruroon ay hindi bababa sa sorpresa kay Denton Hansen kanina. Isaiah, siya si Isaiah Yoder. Paanong buhay pa siya? Ito ay hindi ka panipaniwala. Ang batang direktor ng pamilya Yoder ay talagang buhay, at siya ay nagpakita sa kumperensya ng halalan ng Eastern Province Business Alliance. Ano ang kanyang balak? Talagang bumalik si Isaiah. Sinusubukan ba niyang bumalik at bawiin ang posisyon ng presidente ng alyansa sa ngalan ng pamilya Yoder? This is pretty sudden. Hindi ba ang sabi ng chismis ay matagal nang nawala ang pamilya Yoder? Paanong buhay pa si Isaiah? Maraming boses ang sabay-sabay na nagsalita sa auditorium. Ang ilang mga tao ay hindi makapaniwala na ito ay totoo. Ang ilan ay nagtatanggol sa pamilya Yoder laban sa kawalang katarungan, ang ilan ay nakaramdam ng galit dahil sa presensya ni Isaiah. Habang ang iba naman ay nasa mood na manood ng magandang palabas dahil alam nilang hindi magandang bagay ang pagpapakita ni Isaiah sa okasyon. Isang magandang palabas ang magaganap. Isaiah. Nakatitig din si Sofia Zonete sa entrance. Nang makita niya itong pumasok sa auditorium mula sa labas, ang puso ni Sofia ay napuno ng pananibik, kaba, ngunit may kaunting takot at pagkabalisa. Si Callahan Zonete naman ay napabuntong hininga ng ilang beses. Aniya, hindi siya dapat sumama. Dapat talaga hindi siya pumunta. May mga dahilan si Callahan para mag-alala. Ngayon, masusing inihanda ni Hanley Foster ang lahat para umakyat sa posisyon ng presidente sa EPBA. Dapat lahat sila ay nagplano ng maaga. Hindi sa banggitin ng iba, sa loob lamang ng auditorium, nakatipon sila ng hindi bababa sa 100 mahuhusay na mandirigma. Kapag nagkaroon ng anumang hindi inaasahang pangyayari, ang mga fighter na ito ay tiyak na lalabas at aatake kaagad kay Isaiah. Malamang na si Isaiah ay maaaring patayin dito. Sa oras na ito, sa podium, nang makita ni Hanley si Isaiah, ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay nanginginig ng husto. Sa simula, naisip niya na hindi maglalakas loob si Isaiah na pumunta dito ngayon. Naniniwala siya na si Tyr Summers at Isaiah ay nabigo na makahanap ng ebidensya ng 4 great clans na umuusig sa pamilya Yoder. Ngayon, parang nagkamali siya ng kalkula. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, mabilis na bumalik si Hanley sa kanyang kalmadong sarili. Sa kanyang opinyon, kahit na lumitaw si Isaiah sa kumperensya. Pumunta lang dito si Isaiah para ibagsak siya kasama niya, pero ngayon nasa ilalim na ng kontrol ni Hanley ang buong EPBA. Hindi banta sa kanya si Isaiah. Sa sandaling ito, sinadya ni Isaiah ang paglalakad patungo sa podium. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanya. Napuno ng isip niya ang mga eksenang inusig ng 4 na malalaking angkan ng kanyang pamilya. Ngayon na sa wakas ay nakilala na niya ang kanyang kaaway, isang apoy ang nag-aalab sa loob ng kanyang dibdib. Pamangkin Yoder, andito ka na. Matagal ka na naming hinihintay. Agad na kinalma ni Hanley ang galit sa kanyang puso. Pinalitan niya ng ngiti ang galit at sumugod sa gilid ni Isaiah para salubungin siya. Sumunod din si Denton Hansen, na may ngiti sa labi. Parang great gift ang ugali ng dalawa. Pamangkin Yoder, matagal ko nang nabalitaan na bumalik ka sa Graza City at nagkaroon ka ng problema sa pamilya Hawkins.
Gusto kong puntahan ka bilang tiyuhin mo pero abala ako sa trabaho. Pero, everything is fine now that you came. Lumapit si Hanli kay Isaiah at nagkunwaring excited. Nasaan ka sa nakalipas na 2 taon? Malamang na nagpapalubha para sa iyo, ngunit ngayon ay mabuti na ang lahat. Pumalik ka na. Maaari tayong magtulungan upang maibalik ang dating kaluwalhatian ng pamilya Yoder. Habang nagsasalita siya, sinubukan ni Hanli na tapikin ang mga balikat ni Isaiah. Gayunpaman, napangiti si Isaiah at agad na umatras. Napahangin lang ang kamay ni Hanli at nakakahiyang sumabit sa hangin. Pamangkin Yoder, ikaw. Umisi ulit si Isaiah. Hanli, you can drop your pretense now. You know exactly why I am here. There is no need for you to fake sympathy with me. Kumunot ang noo ni Hanli at nagmamadaling sinabi, Pamangkin Yoder, baka may hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Pumunta ka rito para bawiin ang EPBA para sa pamilya Yoder, tama ba? Tiyak na posible ito. Kapag may nangyari sa pamilya Yoder, ako, si Hanli, ay pansamantalang nag-aalaga ng alyansa para sa iyong pamilyang Yoder. Ibinigay ko ang aking mga salita mula sa ang simula kapag lumitaw ang mga miyembro ng pamilya Yoder, ako, si Hanli, ay tiyak na ibabalik ang EPBA. Now that you are back, the presidential seat of the EPBA should be yours. I, Hanli, am returning the seat to its rightful owner. Napalingon si Hanli habang sinasabi ang mga katagang iyon. Tiningnan niya ang mga naruroon at sinabing, I hereby declare the election results to vote in the president of EPBA today would be null and void. Isaiah from the Yoder family will take up the position of president of the EPBA. Does anyone have a second opinion? Isang magandang hakbang na mag-strike muna. Alam ng lahat na hindi kayang talikuran ni Hanli ang posisyon bilang presidente ng EPBA. Siya ang nagkusa dahil karamihan sa mga taong naruroon ay kanyang mga tao. Ang mga taong ito ay hindi pumayag na isuko niya ang posisyon. Mr. Foster, pakiramdam ko ay hindi nararapat ang iyong desisyon. Hindi ako sumasang-ayon na payagan si Isaiah na maupo sa presidential seat ng EPBA. Mas nararapat na patuloy kang mamuno. Tama. Kahit na si Isaiah ay isang inapo ng pamilya Yoder, siya ay napakabata. Wala kaming ideya kung nasaan siya sa huling 2 taon. Kailangan namin ng isang angkop na pinuno para sa EPBA, hindi isang pangalawang henerasyon na walang alam. Kung ang alyansa ay nahulog sa kanyang mga kamay, ito ay magiging mahirap na bumuo. Tama, ibinabahagi ko rin ang iniisip. Para umunlad ang EPBA, kailangan ng isang malakas na pinuno. At ikaw, Mr. Foster, ay walang alinlangan na pinakaangkop na kandidato para sa trabaho. Kunwaring pagdadahilan ni Hanli. Ngunit, ang EPBA ay itinatag ng pamilyang Yoder. Gaya ng sinabi ko noon, ako ay nangangasiwa lamang sa alyansa sa ngalan ng pamilyang Yoder. Kapag may lumitaw na mga miyembro ng pamilyang Yoder, ibabalik ko ito sa pamilyang Yoder. Pero Mr. Foster, EPBA is an alliance. It's not exactly a private property belonging to the Yoder family. So the presidential seat of the alliance still have to choose by us, the members. Kabanata 875. Ipakita sa amin ang katibayan. Now, I choose Mr. Foster. What about the others? Sino ang pipiliin mo? Pinili ko rin si Mr. Foster. Ako din. Ilang sandali pa, nahulog sa isang uri ng racket ang buong auditorium. Maraming tao ang nagsimulang sumang-ayon dito, at sa wakas, ang buong bulwagan ay tinatawag ang pangalan ni Hanli Foster. Ano ito? Sa sobrang galit ni Sofia Zonete ay nagngangalit siya. Masyadong walang awa si Hanli. Talagang pinaypayan niya ang siga ng kaguluhan. Kahit na bumalik si Isaiah Yoder bilang isang inapo ng pamilya, hindi niya kayang makipaglaban kay Hanli. Nang marinig ang sumigaw na umalangaw-ngaw sa bulwagan, isang pahiwatig ng pagiging saplada ang sumilay sa mga mata ni Hanli. Baka sa mukha niya na nanunukso si Isaiah na nasa harapan niya. Lumapit siya kay Hanli at sinabing, mukhang marami kang nagamit na paraan sa nakalipas na 2 taon. Ang buong alyansa sa negosyo, na orihinal na kaakibat ng mga negosyo ng aking pamilyang Yoder, ay nilinis mo na noon pa man, tama ba? Ang buong alyansa ng negosyo ay puno ng iyong mga tao, tama ba? Nagkunwaring yamakap si Hanli kay Laia at bumulong sa kanyang tainga, Isaiah, hindi ba't masarap magpalot ang lutang at mamuhay ng walang layunin sa labas? Bakit kailangan mong bumalik para mamatay?
Huwag mong isipin dahil lang sa pagbabalik sa iyo ng Tear Summers mula sa Six Doors na magagawa mong baguhin ang takbo ng pamilya Yoder. Hindi yun posible. Ganun ba? Malamig na sinaway ni Isaiah, Hanley, nasa dulo ka na ng iyong lubad. Ngayon, ako, si Isaiah, ay hindi lamang babawiin kung ano ang orihinal na pag-aari ng aking pamilya Yoder. Gayon din, ang lahat ng pinsalang idinulot ng iyong apat na dakilang angkan sa aking pamilya ng Yoder. Pagkatapos, babalikan ko silang lahat ngayon, unti-unti. Nang sabihin ni Isaiah ang mga salitang iyon, sinasadya niyang inayos ang volume ng mikropono sa kwelyo. Sa pagkakataong ito, tumunog ang kanyang mga salita sa mikropono upang marinig ito ng lahat ng naroroon. Maraming tao mula sa pulutong ang nagtatakang sulyap kay Isaiah at Hanley. Mukhang nagkasundo sila kanina. Bakit bigla silang nagkaroon ng bad blood ngayon? Malungkot ang mukha ni Hanley. Subconsciously, napaatras siya ng isang hakbang at malamig na sinabi, "Pamangkin Yoder, you can eat whatever you like, but you can't spout nonsense. You claim that the four great family hurt your Yoder family. There is no such thing." Tama na yan. Umakyat din si Denton Hansen, na nasa likod ni Hanley. Aniya, Pamangkin Yoder, ang dahilan kung bakit napabagsak ang iyong pamilya Yoder noon ay dahil sa maling pamamalakad ng senior management sa loob ng iyong pamilya. Hindi mo maitatapon ng putik ang ibang mga pamilya. Kanina lang, nabanggit na ni Kuya Foster. Kunwari gusto mong bawiin ang presidente ng East Province Business Alliance para sa Yoder family. Kung ganoon, maibabalik namin ito sa iyo. Hindi mo na kailangan pang dumaan ng ganitong uri ng pahid, tama ba? Paulit-ulit na nag-aagawan sina Hanley at Denton. Susunod, ang kanilang mga argumento ay suportado ng iba pang mga lapdog ng mga pamilyang Hansen at Foster. Nang makita kung paano pinapagalitan ng lahat si Isaiah, hindi na napigilan ni Sofia Zoneta ang sarili. Tumayo siya at tinuro si Hanley at Denton. She cursed, "Hanley and Denton, you two are hypocrites. How dare you don't admit what you have done?" Nabangkarote ang pamilya Yoder, at mahigit 30 sa kanila ang tumalon sa kanilang kamatayan dahil sa inyo. Maaaring huli ang hustisya, ngunit hinding-hindi ito mawawala. Nagyayelo ang ekspresyon ni Hanley. Tumingin siya kay Sofia at sinabing, "Saan galing ang batang ito? How dare she spews nonsense here? Someone, remove her from the premise." Pagkasabi nun ay nilingan ni Hanley si Isaiah. Ang kanyang tono ay naging madilim at malamig. "Pamangkin Yoder, pumunta ka dito ngayon para palitan ang tatay mo para pumalit sa posisyon ng EPBA President. You have my Hanley Foster unconditionally support. But, if you want to come here to make a scene and slander people, I will have to drive labas ka." Pagkasabi niya nun ay winagiway ni Hanley ang kamay niya. Maraming nakaitim na lalaki ang agad na sumugod sa paligid. Handa na silang itaboy sina Isaiah at Sofia palabas ng auditorium. Gayunpaman, sa sandaling ang mga lalaki ay nagmamadaling lumabas, isa pang boses ang nagsalita sa pasukan ng auditorium. Talagang malaki ang ugali ni Boss Foster. Gumagamit siya ng dahas para itaboy ang mga tao sa gusto niya. Nakonsensya ka ba? Ang nagsalita ay walang iba kundi si Tear Summers. Pumasok si Tear sa bulwagan, sinundan ni Chasing Wind, Zillian, at ang iba pa. Pumasok siya sa auditorium. Sa sandaling iyon, muling nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Hanley at Denton. Nangyari na rin sa wakas ang eksenang labis nilang ikinabahala. "Kate Master Summers, anong ibig mong sabihin?" Inayos ni Hanley ang kanyang mood at malamig na pinandilatan si Tear. "I heard that you and Isaiah is good friends, right? Are you trying to use the identity of Six Doors Gate Master to suppress us forcefully? Your department is working with the authority. You can't do anything arbitrarily." Sa katunayan, sapat na matalino si Hanley upang ilagay ang label ng pagkilos ng walang ingat kay Tear sa simula pa lang. Inaasahan niya na hindi maglalakas loob si Tear na kumilos ng madalian, na nagpabawas sa kanyang bentahe at karapatan bilang gate master. Nagsimula na ring mag-provoke ang ilang tao. Gumamit sila ng mga salita laban kay Tear, habang ang ilang mga reporter ay mabilis na naitala ang eksena. Sa sandaling ito, ang buong eksena ay hindi pabor kay Tear at sa kanyang mga tauhan. Gayunpaman, dumating si Tear na ganap na nakahanda-handa siyang harapin ang anumang sitwasyon. Kaya hindi sila nagpanik. Tumawa si Tear. "Boss Foster at Hansen, tama kayo. Isa nga akong mabuting kaibigan ni Isaiah.
Gayunpaman, ngayon dinala ko ang aking mga tao dito para sa kapakanan ng publiko sa halip na pansariling pakinabang. Kami, Six Doors, ay tumutulong sa mga opisyal ng Celestial Empire na magsagawa ng pamayanan ng martial art. Marami sa iyong mga angkan ay nasa jurisdiction din ng pamayanan ng martial art. Talagang kailangan nating gumawa ng mga bagay batay sa ebidensya at sa pamamagitan ng libro. Natanggap namin ang pagtugon ni Isaiah sa mga hinaing. Inangkin niya na, higit sa 2 taon na ang nakalilipas, ang iyong 4 na dakilang pamilya na pinamumunuan ni Luke Mills ay nagtaksil sa pamilya Yoder. Hinati mo ang mga ari-arian ng pamilya sa pamamagitan ng hindi tamang paraan at kinuha ang higit sa 30 buhay ng pamilya Yoder. Boss Foster, sa tingin mo ba ako? Tyr, pagkatapos kong marinig ito, bilang Gate Master of Six Doors, ay kwalipikadong mag-imbestiga sa iyo. Ano ang sinasabi niya? Hanley ang unang sumagot. Gate Master Tyr, you can say anything as you please. Pero, dahil sa malapit na relasyon niyo ni Isaiah, hinala ko na kasabwat mo siya. Tinisiraan mo kami. Walang kinalaman ang pagkawasak ng pamilya Yoder. O ang 4 na dakilang pamilya. Kung talagang gusto mo kaming akusahan, pakipakita sa amin ang ebidensya. Oo, ipakita mo sa amin ang ebidensya. Kung walang ebidensya, sino ka para akusahan ang mabubuting tao dito? Talaga bang kayang gawin ng mga taga Six Doors ang anumang gusto nila? Haha, naglakas loob kang pumunta dito para magsalita ng walang kaparerekan na walang matibay na ebidensya at gustong manghuli ng tao. Wala bang batas sa ilalim ng langit? Nagkagulo ang mga talakayan sa bulwagan. Lahat ng iyon ay mga talumpati laban kina Tyr at Isaiah. Ang mga reporter ay nag-click sa kanilang mga shutter ng kamera. Gusto mo ng ebidensya? Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata. Young Master Hawkins, ikaw na ang umakyat sa entablado. Kabanata 876. Arestado sila. Nagsalita si Tyr Summers habang tinutulak niya si Rowan Hawkins, na naka-wheelchair, sa entrance ng auditorium at dahan-daang lumipat patungo sa podium. Ang presensya ni Rowan ay agad na nagpatahimik sa buong silid. Maging sina Hanley Foster at Denton Hansen ay nagbago ng malaki. Dati, tiwala sila na patay na sina Cade Hawkins at Rowan. Ipinapalagay nila na hindi mahanap ni Tyr ang ebidensya ng 4 na dakilang pamilya na umuusig sa pamilya Yoder. Sa makatuwid, sila ay naglakas loob na kumilos ng walang ingat. Gayunpaman, sino ang mag-aakala na si Luke Mills at ang iba pa ay nabigo sa pagpatay kay Rowan? Nagdulot ito ng mga bagay na maging medyo nakakalito ngayon. Rowan. Tinitigan ni Hanley si Rowan. Nakakatakot ang ekspresyon niya. Mukhang mahina pa rin ang kalagayan ni Rowan. Gayunpaman, nang makita niya sina Hanley at Denton, agad na nagumbok ang mga ugat sa kanyang noo. Medyo naging agitated din siya. Hanley at Denton, grabe kayong walang awa. Before this, you said that our 4 families were connected as one. We were brothers. But, when a catastrophe struck down my Hawkins family, you guys tried to smear and steer clear from everything connected with our Hawkins family. Hindi lang iyan, natakot ka na baka ibunyag ng pamilya Hawkins natin ang impormasyon ng pagkasira ng 4 na pamilya laban sa pamilya Yoder. Talagang umabot ka pa sa pag-hire ng mga hitmen para patayin ang aking ama. Isa pa, handa kang pumunta sa ospital para patayin ako, sa kabutihang palad, ako, si Rowan Hawkins, ay sapat na maswerteng nakabalik mula sa mga patay. Ngayon, ako si Rowan Hawkins, ibubunyag ko ang lahat ng mga krimen na ginawa mo sa mga nakaraang taon dito. Nagkaroon ng mga bulungan mula sa karamihan. Nagmamadaling sumagot sina Hanley at Denton, Rowan, nalulungkot din kami sa pagkamatay ng iyong ama. Ano bang nangyayari sa iyo? Tinakot ka ba ni Tyr na sabihin iyon? Ahaha, tinakot ako. I was forced to do all this by you guys. No one threatened me. I just want to lay out all the facts on the table today. Sabing nilakasan din ni Rowan ang volume ng wireless microphone na nakapin sa dibdib niya. Ibinuhos niya ang bean sa mga tao, sinabi sa kanila ang matitinding krimen na ginawa ng 4 na malalaking angkan sa East Province noon. Nagsaanib sanhi sila upang yusagan ang pamilya Yoder at iba pang kakilakilabot na krimen na ginawa ng 4 na malalaking angkan sa paglipas ng mga taon. Samantala, marami rin siyang inilabas na ebidensya. Nang matapos siya, tahimik ang buong hall. Napaatras sina Hanley at Denton ng hindi namamalayan. Sabi nila, Rowan, puno ka ng kasinungalingan. Ang mga ebidensyang hawak mo ay mga peke.
Boss Foster at Boss Hansen, bakit hindi nyo kaming dalawa sundan at bumalik sa opisina para sa karagdagang investigasyon para matulungan kaming matuklasan ang katotohanan? Kung gusto naming makasigurado na si Young Master Hawkins ay nagsasabi ng kababalaghan. Nagunat si Tyr ng kamay, isang ahente sa tabi niya ang naglagay ng arrest warrant na matagal nang inaprubahan sa kamay ni Tyr. Mga boss, nasa kamay ko na ang warrant of arrest, kasama ang mga testigo at malaking halaga ng ebidensya. May sapat na dahilan para arestuhin kayong dalawa para sa karagdagang investigasyon, di ba? Tumama kayo sa akin. No, you guys plotted the whole thing. There is no way for us to go with you. At saka, Six Doors ay walang karapatang gawin iyon. Parehong nag-aatubili sina Hanley at Dente na tanggapin ang pag-aresto. Agad naman silang nagbigay ng utos. Agad, agresibong pinalibutan ng 12-dosenang lalaking nakasuot ng itim mula sa paligid ang entablado. Magulo ang eksena. Napapikit si Tyr habang tumatawa. Iyon ba? Ang sumunod na segundo, siksikan ng mga armadong ahente ng Six Doors ay sumugod mula sa pasukan. Agad nilang pinalibutan sina Hanley, Denten, at iba pa, sunod-sunod. Arrest them. Ang mga lumalaban ay papatayin agad. Oo. Magulo ang buong auditorium. Tinong mag-aakala na ang isang regular na komperensya sa halalan ng alyansa ng negosyo ay mauuwi sa ganoong paraan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natanto ni Hanley at Denten ang kabigatan ng sitwasyon. Ang departamento ay seryosong-seryoso tungkol dito. Ang buong bagay ay tila hindi kasing simple ng kanilang inaakala. Kung nahuli sila ng departamento, nag-aalala sila tungkol sa posibilidad na makalabas muli. Tigilan mo sila. Sa puntong ito ay buhay o kamatayan. Isang paputok na dagandong ang pinakawala ni Hanley. Lahat ng malalaking lalaking nakaitim sa paligid nila ay desperadong nakatayo sa harapan nila. Ang buong eksena ay agad na nahulog sa isang magulong labanan. Kuya Foster, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nang makita ang sitwasyon, natarante si Denten. Umalis muna tayo dito, sagot ni Hanley. Magpapatuloy ba tayong lalaban sa pag-aresto? Gusto mo bang mahuli ka nila? Umalis muna tayo dito. Huwag mong kalimutan na nasa likod natin ang pamilya Summers, basta makaalis tayo ngayon, walang magagawa sa atin ang Six Doors. Okay. Nag-usap ang dalawa habang umaatres sa backstage. Samantala, naghihintay na sa kanila si Mr. Crane at isang grupo ng mga mandirigma mula sa mga pamilyang Hansen at Foster sa backstage. Doon sila pumwesto para harapin ang hindi inaasahang sitwasyon. Master, inihanda na namin ang sasakyan sa parking lot sa likod. Bilisan mo at sumama ka sa amin. Nang makita nilang lumabas sina Denten at Hanley sa kahabag-habag na kalagayan, sinabi sa kanila ni Mr. Crane sa unang pagkakataon. Mabuti. Sunod, inutusan ni Mr. Crane ang isang grupo ng mga mandirigma na pumunta sa pasukan upang harangin ang mga ahente ng Six Doors na humahabol sa kanila. Ang iba sa kanila ay sasamahan sina Denten at Hanley para umalis. Gusto nilang tumakas sa likod ng pinto. Nakita ni Isaiah Yoder na nakatakas sina Denten at Hanley sa backstage. Siya rin ay naging medyo balisa. Confident na tumawa si Tyr. Hindi sila makakatakas. Sa sandaling ito, si Chasing Wind, na nakatayo sa tabi ni Tyr, ay matagal nang nawala. Noon lang, sina Hanley at Denten ang sinamahan ni Mr. Crane, at iba pa ay umatras sa parking lot sa likod ng auditorium. Sa kalagitnaan, tinawagan ni Hanley si Locke upang ipaalam sa kanya ang sitwasyon. Si Locke, sa kabilang dulo ng telepono, ay natahimik ng ilang segundo. Bago niya tuluyang sabihin, minamaliit natin ang Tyr na iyon. Ang kanyang mga kakayahan ay karapat-dapat na maging ex-third young master ng Summers family. Magmadali kayong umalis dyan. Magpapadala ako ng isang tao upang makilala ka. Huwag kang magpahuli sa kanila. Okay. Isang sedan ang nakaparada sa parking lot. Nakabukas na ang pinto ng sasakyan. Nang papasok na sina Hanley at Denten sa sasakyan, biglang tumunog ang isang nakakatalam na tunog ng busina mula sa kabilang sasakyan. Anong nangyayari? Natigilan ang lahat. Bumukas ang mga pinto ng kotse, at maraming ahente ng Six Doors ang biglang bumaba sa mga sasakyan sa paligid nila at pinalibutan ang dalawa. Pagkatapos, pumasok si Chasing Wind sa gate ng parking lot at sinabi sa kanila, alam na namin na magtatangka kayong tumakas. Kaya, inayos namin ang aming mga ahente na hintayin kayo dito kanina. Patayin mo sila at gumawa ng paraan para makalabas tayo. Gumawa ng agarang desisyon si Mr. Crane.
Kinamayan niya ang kanang kamay, at agad na binato ang isang dart kay Jason Wind. Kasabay nito, ang lahat ng iba pang mga mandirigma ay gumawa din ng isang hakbang. Inilabas nila ang kanilang mga armas at inatake ang mga ahente na naruroon. Kaagad, ang parking lot ay naging isang frenzied combat zone. Kabanata 897. Ang araw ng paghuhukom ng 4 na dakilang angkan. Ang grupo ng mga mandirigma na pinamumunuan ni Mr. Crane ay walang alinlangan na pinakamakapangyarihang elite ng mga pamilyang Hansen at Foster. Sa kaibahan, ang mga ahente ng Six Doors na ipinadala ni Tir Summers para sa misyon ay mga elite din ng departamento. Ang lakas ng labanan ng magkabilang partido ay hindi gaanong naiiba, ngunit ang bilang ng mga ahente ay doble kumpara sa mga grupo ni Hanley Foster. Sa makatuwid, medyo halata ang kinalabasan ng labanan. Itinagilid ni Jason Wind ang kanyang katawan at madaling naiwasan ang mga darts na binaril ni Mr. Crane. He coldly snorted, "You managed to escape last time, at the Hawkins family. This time, you won't have such luck." Sa sandaling matapos siya, naisip ni Jason Wind na naging isang bahid ng anino. Tumakbo siya papunta sa Mr. Crane sa bilis ng kidlat. Bilang isa sa mga punong guro ng Northern Six Doors, si Jason Wind ang may pinakamahusay na kapangyarihan sa pakikipaglaban sa lahat ng 8 punong guro sa nakaraan. Siya ay tiyak na isang makapangyarihang manlalaban. Si Mr. Crane, bilang ang pinakamahusay na upahang mandirigma ng pamilya Hansen, ay nilagyan ng matinding kapangyarihang panlaban. Gayunpaman, gaano man kalakas si Mr. Crane ay, hindi niya kayang pantayan ang kapangyarihan ng Jason Wind. Matapos magpalitan ng pag-atake ang magkabilang panig ng higit sa 100 round, ginamit ni Jason Wind ang kutsilyo sa kanyang kamay para laslasin ang dibdib ni Mr. Crane. Pagkatapos, binigyan niya siya ng isang sipa na nagpal-AS kay Mr. Crane. Si Mr. Crane ay nagpumiglas ng ilang beses sa lupa, sinubukang bumangon. Gayunpaman, 2 ahente na ang nakalagay sa leeg ni Mr. Crane ng mga espada sa kanilang mga kamay. Kasabay nito, natangay ng Jason Wind ang 2 pang mandirigma na may malakas na puwersa. Para naman sa iba, ibinaba din sila ng mga elite ng Six Doors. Parehong nakatayo sa lugar sina Hanley at Denton Hansen habang nasaksihan nila ang eksena na ngayon lang nila napagtanto kung gaano kahirap ang sitwasyon. "Boss Hansen, Boss Duster, kailangan ninyong 2 na sumama sa amin." Naglakad si Jason Wind papunta kina Denton at Hanley. Nang makita niya ang kanilang malamultong hitsura, isang pakiramdam ng kasiyahan ang lumitaw sa kanyang puso. Sa loob ng mahigit 2 taon, ang 4 na pamilya ay walang batas at laganap sa East Province, kasama si Bobby Left of Six Doors na kasabwat. Ang malalaking peloka tulad ni Denton at Hanley at underground na nangungunang aso tulad ni Hugh Quad ay hindi mag-iisip ng mataas sa Jason Wind. Gusto noon ni Jason Wind na arestuhin ang 4 na pamilya sa maraming pagkakataon. Sa kasamaang palad, siya, si Pon, at iba pang mga ahente ay hindi maaaring madaig si Bobby at ang kanyang grupo. Kaya naman, nanatili itong isang panaginip para makuha sila. Ngayon, sa wakas ay mapapahinga na niya sina Hanley at Denton gamit ang kanyang mga kamay. Natural, tuwang-tuwa si Jason Wind sa mismong sandaling ito. "Jason Wind, kung bibitawan mo kami, bibigyan ka namin ng $1 bilyong." Sa puntong ito, naisip pa rin ni Hanley na suhulan ng pera si Jason Wind. Ang kanyang mga salita ay hindi maaaring interesado sa Jason Wind kahit sa isang maliit na bit. Sa kabaligtaran, galit na galit ito sa kanya. Ang pinakakinaiinisan ni Jason Wind ay kung paano na-corrupt si Bobby at ang iba pa. Ngayong sinabi ni Hanley ang mga salitang ito sa kanya, malinaw naman, tinatrato niya siya bilang parehong uri ng tao gaya ni Bobby at ng iba pa. Itinaas ni Jason Wind ang kanyang kamay at walang humpay na sinampal sa mukha si Hanley. Marahas niyang sinabi, "Boss Foster, hindi ako ang uri ng tao tulad ni Bobby. Ang iyong mga salita ay ang pinakamalaking insulto sa akin. Ikaw." Galit na galit si Hanley sa sampal sa mukha niya. Bilang padre de pamilya ng Foster, isa sa 4 na dakilang pamilya sa East Province, walang nang-ahas na tretuhin siya ng ganoon. "What do you mean by you? Alisin mo siya." Pinigay ni Jason Wind ang kanyang utos. Ilang ahente ang sumunod at direktang sinamahan ang 2 lalaki at dinala sila sa kotse. Ang halalan ng East Province Business Alliance ay natapos ng ganoon. Nagkataon na maraming media at reporter ang naruroon sa auditorium ngayon. Naitala ng press ang buong operasyon ng Six Doors na may mga kamera sa kanilang mga kamay. Ang insidente ay nagbabagang balita.
Ang operasyon ay personal na pinangunahan ng Six Doors Gate Master, Pierce Summers. Nakipagsanib puwersa siya sa Young Master ng Yoder family, Isaiah Yoder, at Young Master of Hawkins family, Rowan Hawkins. Ang Gate Master ay nagdala ng daan-daang ahente sa lugar ng halalan at personal na inaresto ang Foster family head, Hanley Foster, at Hansen family head, Denton Hansen. Niyanig ng operasyon ang buong East Province. Nang umalis ang mga tropa ng Six Doors mula sa Grand Hall, bumalik sina Hanley at Denton sa punong tanggapan ng Six Doors. May nakaparada na sasakyan sa gitna ng kalsada. Sa pagpunta doon, ang mga tropa ay dapat dumaan sa kotse upang makarating sa punong tanggapan ng Six Doors. Sa loob ng sasakyan ay 4 na tao ang nakasuot ng itim at singsing na maskara. Bawat isa sa kanila ay naglalabas ng mamamatay tao na aura habang nakatitig sa kalsadang nasa harapan nila. Ibinigay na ni Boss ang kanyang mga tagubilin sa atin. Kailangan nating maghintay dito at iligtas sina Hanley at Denton. Ang grupong ito ng mga tao ay ang napakalakas na mandirigma sa ilalim ng utos ni Luke Mills. Kasama rin sa kanila ang babaeng nagtangkang pumatay kay Rowan at pumatay kay Leafy Flight sa ospital noong nakaraan. Well, kikilos tayo kapag dumaan ang sasakyan nila mamaya. Okay. Pinag-usapan pa ng 4 ang kanilang misyon at ang mga bagay na kailangan nilang gawin. Pagkatapos noon, nakatingin lang sila sa highway, naghihintay na dumaan ang sasakyang nag-escort kina Hanley at Denton. Hindi nagtagal, isang sasakyan ang tumilapon sa kanilang direksyon. Agad namang naghanda ang 4 na buksan ang pinto ng sasakyan para lumabas at iligtas ang kanilang mga target. Gayunpaman, bago pa nila buksan ang pinto ng sasakyan, napatulala sila sa kanilang nakita. 1, 2, 3, 10, 11, 20 sasakyan. Sunod-sunod na lumitaw ang sasakyan sa kanilang mga mata. Ang mahabang convoy ay dumaan sa kanilang SUV, tila nagmamadali. Mga mani, tama ba? Isang tao sa loob ng sasakyan ang naglabas ng sumpa. Napakasobra ng Six Doors para sa mga walang kwentang bagay. Kailangan bang magdala ng napakaraming ahente para maaresto ang 2 tao? Sa sandaling iyon, ang 4 na tao sa kotse ay pinanghinaan ng loob na lumabas ng sasakyan upang iligtas sina Hanley at Denton. Ang kanilang mga kalaban ay binubuo ng 12-12 ng mga kotse, daan-daang tao. Isang kamatayang hangarin ang sumugod upang iligtas ang kanilang mga target. Inilabas ng babae ang kanyang cellphone at tinawagan si Locke. Ang sabi niya, "Boss, napakaraming ahente ng Six Doors. Hindi namin ito ma-pull off. Pumalik ka, kung ganoon." Mapurol ang boses ni Locke sa kabilang dulo ng telepono. Matapos iluwa ang mga salitang iyon, ibinaba niya ang tawag. Walang magawa, ang 4 na iyon ay maiikot lamang ang sasakyan at umalis sa lokasyon ng napakabilis. Sabay-sabay, habang personal na pinamunuan ni Tyr ang mga ahente upang arestuhin sina Hanley at Denton, pinangunahan ni Zillian at Pon ang kanilang grupo ng mga ahente upang salakayin ang mga bahay ng mga pamilyang Hansen at Foster. Isang kabuuan ng daan-daang mga senior at direktang miyembro ng pamilya ni Hansen at Foster ang naaresto. Sa pagkakataong ito, sa tulong ni Rowan, ang departamento ay nakakuha ng malaking halaga ng ebidensya na sapat upang ipadala ang mga pamilyang Hansen at Foster sa isang masamang sitwasyon. Bukod doon, nakipag-ugnayan na rin ang Six Doors sa mga lokal na awtoridad. Sama-sama, kinuha nila ang karamihan sa mga ari-arian ng mga pamilya sa palengke at pinalamig ang lahat ng kanilang mga pondo sa bangko. Sabay-sabay ding naglabas ng wanted notice ang departamento at pulisya. Inilista nito si Locke at ang kanyang mga tauhan bilang ang Class A ay naghahanap ng mga kriminal at nilayo na manghuli sa kanila sa lungsod. Nangyari ang lahat ng ito sa loob lamang ng isang gabi. Kabanata 878. Wala ka kundi isang aso. Sa madaling araw kinabukasan, ang 4 na dakilang angkan ng silangang lalawigan ay ganap na tumigil sa pag-iral. Si Luke Mills at ang kanyang mga tauhan ay tumakas mula sa probinsya ng Magdamag. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Niyanig ng usapin ang buong probinsya. Maging ang buong Hilaga ay naapektuhan. Kung tutuusin, ang isang ibinabato na bato ay makakapagtaas ng 1,000 ripple. Ang dating Six Doors, na kayang tumayo sa pantay na katayuan kasama ang super first-class gentry na pamilyang Summers at Willow sa Hilaga, ay tila nagbalik. Kasabay nito, opisyal na muling binuksan ang kalunos-lunos na kaso ng pagtataksil at pagkasira ng pamilya Yoder, ang dating numero 1 pamilya sa East Province mahigit 2 taon na ang nakalipas. Ang mga salarin tulad ni Hanley Foster at Denton Hansen ay tiyak na magderanas ng matinding parusa.
Kinaumagahan, sa loob ng selda ng Six Doors Headquarters. Sa parehong selda kung saan nakakulong noon sina Hugh Quad at Cade Hawkins, nakakulong ngayon sina Hanley at Duncan. Hindi sila makatulog kagabi. Kahapon, nasa rurok na sila ng kanilang buhay, ngunit hindi nagtagal, sila ay naging mga bilanggo. Hindi nila akalain na mangyari ito sa kanila. Kuya Foster, sa tingin mo ba sa oras na ito ang ating wakas? Kunwari alam nating hindi pinatay ni Locke ang lahat ng pamilya Hawkins sa kanilang kamatayan. Kung ganoon, hindi na tayo dapat nagpatawag ng election conference ng East Province Business Alliance kahapon. Kami dapat ay tumakas mula sa probinsya bago gumawa ng hakbang ang departamento laban sa amin. Si Denton ay tila medyo pessimistic ngayon. Kagabi, napuno siya ng imahe ng kanyang pagbitay. Mukha siyang tumanda ng ilang taon sa magdamag. Sa kabilang banda, nagawa pa rin ni Hanley na maging kalmado dahil palagi siyang naniniwala na hindi sila pababayaan ni Locke. Huwag kang mag-alala, kahit sa ganitong sitwasyon, hinding-hindi tayo pababayaan ni Locke. Nag-aalalang sinabi ni Denton, noong nagkaproblema ang pamilya Hawkins, na pagpasyahan niyang palayasin sila. Ngayong nagkakaproblema tayo, sa palagay mo ba ay haharapin niya tayo tulad ng ginawa natin noong nakipag-usap tayo sa pamilya Hawkins? Hindi pwede yon. Paulit-ulit na umiling si Hanley, ang ating mga halaga ay higit na mas malaki kaysa kay Cade Hawkins. Kahit na mahanap ni Tyr Summers ang ebidensya, ano? Ang pamilyang Summers ang sumuporta sa atin, for great plans, all this while. We have been working on this for years, and now it's finally time to harvest. Tiyak na hindi ibibigay ng pamilyang Summers itong prutas natin ng madali. Nagningning ang mga mata ni Denton habang nakikinig kay Hanley. Kuya Foster, ang ibig mong sabihin ay hihilingin ni Kuya Locke ang pamilyang Summers para iligtas tayo. Tama. Tiyak na papasok ang pamilyang Summers. Tiwala si Hanley dito. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng selda. Si Tyr Summers at Laia Yoder ang pumasok sa pintuan na magkatabi. Masarap ang tulog ninyong dalawa kagabi. Nang mapansin ni Tyr na nasa mood pa mag-chat sina Hanley at Denton ay napangiti siya. It seems that the two of you are pretty optimistic. Ngayong naging preso na kayo, actually hindi ka na natatakot sa kung ano man ang mangyari sa inyo. Medyo humahanga ako sa inyong dalawa. Subconsciously, sina Hanley at Denton ang nakatitig kina Tyr at Isaiah. Malamig na ngumuso si Hanley at sinabing, Tyr, huwag mong isipin na nanalo ka sa paghuli sa amin. Hindi magtatagal, aanyayahan mo kaming umalis ng selda ng may paggalang. At ikaw, Isaiah, sa tingin mo ay maaari mong ibagsak ang kaso para sa iyong pamilya Yoder. Dahil lang nakatalikod si Tyr hahaha, dream on. Kahit ang dambuhalang pamilya mong Yoder ay inalagaan namin. Bata ka pa lang. Paano mo magagawa ang anumang bagay sa amin? Naging malungkot ang ekspresyon ni Isaiah. Marahas niyang pinandilatan si Hanley at malamig na sinabi, Hanley, huwag mong ipagmalaki ang iyong kapangyarihan dito. Tapos na ang iyong mga Hansen at Foster na pamilya. Hindi lang kayong dalawa ang hinuli namin kundi ang lahat ng senior na miyembro ng parehong pamilya mo. Lahat ng may gagawin sa pagpuksa ng pamilya Yoder noon ay lahat ngayon inaresto. Gayun din, ang Six Doors ay nakipagsanib puwersa sa mga awtoridad upang sakupin ang lahat ng kumpanya ng iyong pamilya at i-freeze ang lahat ng iyong mga ari-arian. Tilukat ang kanyang mga tauhan ay pinaghahanap din ng mga lalaki. Ang 4 na dakilang angkan sa East Province ay ganap na natapos. Anong ibig mong sabihin? Malungkot ang mga mukha ni Hanley at Denton. Hindi nila inasahan na ang Six Doors ay maghahawak ng mga bagay sa ganoong kalubhaan. Isang gabi lang ang inabot nila para makakuha ng napakaraming bagay laban sa kanilang mga pamilya. Sabi ni Tyr, gusto ng mga kapatid ko na magbayad kayo ng doble sa kung paano ang pakikitungo ng inyong 4 na mahusay na angkan sa Yoder family noon. Denton at Hanley, nasa bingit na kayo ng kamatayan. May huling salita ba kayo? Muhahahaha. Gayunpaman, biglang tumawa ng malakas si Hanley, Tyr, are you trying to bluff me? Para saan ba kita aaliwin? Tanong ni Tyr. Sagot ni Hanley, you don't dare to touch us. Paano kung tulungan ka ni Rowan Hawkins na tumstigo laban sa amin? Tyr, bukod sa pagkakakilanlan mo bilang gate master ng departamento, may iba ka pang pagkakakilanlan, di ba? Tanong ni Tyr. Natawa si Hanley. Ikaw ang ikatlong young master ng Summers family minsan, ngunit hindi ka isang makapangyarihang pangatlong young master, isa ka lang outcast ng pamilya. Tyr,
Since descendant ka ng Summers family, dapat alam mo kung ano ang Summers family sa North. Pagdating sa pamilya Summers, medyo nabalisa si Tyr. Hindi niya kasalanan ang kawalan ng lakas ng loob. Hindi malinaw kung kailan, ngunit ang pagbanggit sa pamilya ng mga Summers sa harap ni Tyr ay parang tinutusok ang puso. Hanli, sinasabi mo bang gusto mong makipag-ayos sa akin ang pamilyang Summers? Ahaha. Malamig na tawa ni Hanli, at ang tawa niya ay saplada. Tyr, hindi mo inaasahan ito, di ba? Sa likod ng 4 great clans namin ay ang Summers family ang number 1 na pinakamakapangyarihang clan sa North. Ngayong nakuha na namin ang iyong departamento, malamang na pumunta si Locke sa pamilya Summers para humingi ng tulong. Hindi magtagal, may ipapadala ang pamilyang Summers sa iyong pintuan. And your department is just a dog appointed by the authority. Before the real superb class giants, your department is nothing. Don't think that your 6 doors have much power. Any Summers family members from the political field are enough to crush your maliit na northern 6-door gate master. Here, if you know what you're doing, let us out now, or else pagdating ng Summers family, this matter will not end well. Boom! Sa sandaling natapos ni Hanli ang kanyang mga salita, biglang pinalo ni Tyr ang kanyang kamao sa pader sa tabi niya. Parang na-provoke siya. Namumula ang kanyang mga mata. Ang reaksyon ni Tyr ay hindi lamang nagpatinag ng matinding kaba sa puso ni Hanli at Denton, kundi maging si Isaiah na katabi niya ay parehas ding natigilan. Nang bawiin ni Tyr ang kanyang kamao ay agad na bumungad sa kanya ang makapal na bitek sa dingding sa tabi niya. Pagkatapos, ang pader ay gumuho ng malakas. Ang pamilyang Summers, di ba? Kung gayon, kailangan kong tingnan mabuti ngayon at tingnan kung ang mga tao sa pamilyang Summers ay maglakas loob na sumaklolo sa iyo. Kabanata 879. Parusa ng 6 doors. Matapos sabihin ni Tyr Summers ang lahat ng iyon, medyo maliwanag na papatayin niya ang isang tao. Ang kanyang aura ay gustong pumatay at nagsimulang kumalat at kalaunan ay napuno ang buong selda. Sa sandaling iyon, ang temperatura ng cell ay tila biglang bumaba ng ilang degree. Si Hanli Foster at Denton Hansen, na nakakulong sa loob ng selda, ay hindi sinasadyang nanginginig. Tyr, ikaw. Anong gagawin mo sa amin? Nagsimulang magpanik si Hanli nang makita niya ang kakaibang si Tyr sa harapan niya. Umisi si Tyr at sinabing, ang isang mamamatay tao ay dapat magbayad ng kanyang buhay. Ang isang may utang ay nagbabayad ng pera. Parehong bagay ang katotohanan. Noon, ang iyong 4 great clans ay nagtaksil sa pamilya Yoder at pinatay ang higit sa 30 miyembro ng pamilya. Ngayon, oras na para ibalik ang lahat. Bumagsak ang pamilya Hawkins. Hanli at Denton, ikaw na ang susunod. At saka, hindi makakatakas si Luke Mills. Tumakbo lang siya papunta sa pamilya Summers, di ba? Well, gusto kong makita mismo ngayon kung paano kayo ililigtas ni Luke mula sa 6 doors sa tulong ng pamilya ni Summers. Chasing Wind. Si Tyr, nagpasabog ng dagandong. Sabay sumugod si Chasing Wind mula sa labas. Gate Master. Naramdaman ni Chasing Wind ang nakakatakot na nakamamatay na aura sa loob ng selda ng kulungan pagkapasok niya. Hindi niya namamalayan, hinailan niya ang kanyang jacket sa katawan. Sabi ni Tyr, ang 6 Doors dati ay isang organisasyon mula sa martial art community. It has always been working for the authority. Dapat maraming parusa na ipapasa sa loob ng departamento na partikular na ginagamit sa pagharap sa mga bilanggo, di ba? Tumango si Chasing Wind at sinabing, oo, Gate Master. Ang departamento ay may espesyal na torture chamber para sa layuning ito. Ngunit, maraming mga bilanggo ang inilipat sa pulisya upang harapin sa mga araw na ito. Kaya, ang silid ay sarado ng matagal na oras. Umisi si Tyr at sinabi, buksan muli ang silid ng pagpapahirap, ilagay ang 2 lalaking ito doon, at gamitin ang lahat ng mga parusa sa kanila, isa-isa. Tandaan, huwag silang patayin sa proseso. Kung gayon, isabit silang 2 sa dingding ng sinaunang pader ng lungsod ng Garza. Gusto kong makita kung ang mga tao ng pamilya Summers ay lalapit sa kanila upang iligtas o hindi. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Chasing Wind. Gate Master, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Maaaring malaki ang epekto sa paggawa nito. Kung bibigyan kita ng utos, gagawin mo ito. Oo. Agad namang hiniling ni Chasing Wind sa 2 ahente ng departamento na kaladkarin sina Hanli at Denton palabas ng selda nang hindi nagsasalita. Noon lang talaga natakot sina Hanli at Denton.
Bagamat wala silang ideya kung ano ang mga parusa sa Six Doors, tiyak na napanood na nila ang mga pelikula noon. Ang mga parusa ng Six Doors mula sa mga nakaraang dinastiya ay magpapatayo sa dulo. Tyr, you can't do this. You are actually misusing indiscriminate punishment. You are breaking the law. If you dare to do this, you are surely sanctions. We have the Summers family behind us, the top super class magnate family in the north. If you dare to do this to us, siguradong hindi ka nila bibitawan. Tyr, sampain ka. Si Denton at Hanley ay patuloy na nagpupumiglas at umuungal. Pero, desidido si Tyr. Hindi niya talaga sila bibigyan ng pagkakataon. Kasalanan pa rin nila iyon. How dare ginamit ni Hanley ang pamilya Summers para supilan si Tyr. Tinusubukan ni Hanley ang limitasyon ni Tyr. Ang maalikabok na lumang torture chamber ay muling binuksan ni Tyr. Nang umagang iyon, naririnig ng buong punong tanggapan ng Six Doors ang matalim na sigaw ng pagkabalisan ni na Hanley at Denton. Ang uri ng kahabag-habag na hiyaw ay nagpatusok sa anit ng maraming ahente ng Six Doors. Sa hapon, magkasama sina Tyr at Isaiah Yoder sa Emerald Garden. Nakaupo ang dalawa sa loob ng isang pavilion sa loob ng manor at umiinom ng tsaa. Nagbuho si Isaiah ng isang tasa ng tsaa para kay Tyr at tinanong siya ng isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Kuya, bakit pakiramdam ko medyo nagmumukha ka ng kaunti mula noong mga nakaraang araw? Mula nang bumalik si Isaiah, nananatili siya sa departamento sa mga unang araw. Ngunit, na-miss niya ang kanyang tahanan, kaya lumipat siya pabalik sa Emerald Garden. Ang susunod na hakbang ng mga plano ni Isaiah ay ibalik ang pamilya Yoder sa dating kaluwalhatian nito. Ininom ni Tyr ang kalahati ng tsaa sa kanyang tasa. Hindi niya pinapasok si Isaiah tungkol sa usapin ng abnormal na dugo niya sa loob ng kanyang katawan. Bahagya niyang tinanguan ang tanong ni Isaiah at sinabing, siguro dahil malapit ko nang harapin ang pamilyang Summers. Tulad ng alam mo, ang pamilya noon ay nagdulot sa akin ng napakaraming indelible at tragic memories. Iyon ang dahilan kung bakit ako nabalisa nang banggitin ni na Hanley at Denton ang pamilyang Summers. Ganun ba? Napatingin si Isaiah kay Tyr ng kalahating puso. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang pag-uugali ni Tyr ay tiyak na hindi kasing simple nang sapilitin ng pagbanggit sa pamilya Summers. Kitang-kita niya na may kung anong aura sa katawan ni Tyr. Isang tiyak na pagbabago. Ang uri ng pagbabago na nagparamdam kay Isaiah. Gayunpaman, dahil ayaw makibahagi sa kanya ni Tyr, hindi na nag-usisa pa si Isaiah dahil naniniwala siyang may sariling pangangatwiran ang bawat desisyon na ginawa ni Tyr. Ano ang susunod mong gagawin? Iniba ni Tyr ang topic at tinanong si Isaiah. Sabi ni Isaiah, pagkatapos bumagsak ang 4 great clans, gagamitin ko ang 20 bilyong dolyar na mayroon ako para mabawi ang ilan sa mga pabrika ng pamilya Yoder. Pagkatapos, dahan-dahan kong isasama ang mga pabrika na ito upang muling itayo ang negosyo sa isang mas malakas na grupo. Sa puntong ito ng pag-uusap, isang bakas ng kalungkutan ang sumilay sa mukha ni Isaiah. Yoder Group ang gawain ng aking ama sa buhay, kaya ayaw kong makita itong ganap na nolipol. Tiyak na magagawa mo ito. Tinapik ni Tyr ang balikat ni Isaiah at sinabing, ngunit ang lahat ng ito ay kailangang gawin ng dahan-dahan. Huwag masyadong magmadali. Ang 4 na dakilang angkan ay umiiral lamang sa pangalan ngayon. Siguradong mamamatay sina Hanley at Denton. Tungkol kay Locke, tiyak na papatayin ko siya upang makatulong sa paghihiganti sa iyong pamilya Yoder. Tungkol sa iba pang direktang kaapo-apuhan ng 4 na pamilya, naaresto ko na ang lahat ng umusig sa iyong pamilya Yoder. Ibinigay na sila sa mga awtoridad upang matugunan. Naniniwala akong tiyak na bibigyan nila tayo ng kasiyasyang sagot. Para ang mga Verdugo na ang mga kamay ay nabahira ng dugo ay lahat ay paparusahan ng batas. Tama. Madiin na tumango si Isaiah. Salamat, kuya. Hindi na kailangang maging magalang sa pagitan natin. Tumayo si Tyr at sinabing, sumama ka sa akin para makita ang isang tao sa hapon. Tawagan mo si Sofia para sumama sa atin. Suppose gusto mo talagang palawakin ang iyong negosyo at bumuo ng isang malakas na kumpanya sa norte. Kung ganoon, kailangan mo pa ring magkaisa ang maraming iba pang mga industriya. Okay. Hindi nagtanong si Isaiah kung sino ang eksaktong makikita ni Tyr, ngunit nahulaan na niya ito sa kanyang puso. Sa hapon, nagmaneho sina Isaiah at Tyr sa Law Family Villa, the Law Family of Sebastian Law.
Noong huling pagkakataon, nakipag-away si Sebastian kay Sofia Zoneta, na nagresulta sa pagbaligtad ni Tyr sa buong pamilya ng Lo sa sobrang galit. Sa kalaunan, kinailangan ng pamilyang Lo na mag-empake at ibenta ang mga industriya ng kanilang pamilya dahil sa walang katiyakang kalagayan nito. Sa wakas, ang mga miyembro ng pamilya ng Lo ay kailangang umalis sa Hilaga sa kahihiyan. Sa wakas, ang industriya ng pamilya ng Lo ay kinuha ng isang grupo mula sa Timog. Ang grupong ito ay walang iba kundi ang Southern Autumnfield Group. Kabanata 900. Ang tatlong lakas ay nagkaisa. Nauna nang inilaan ni Tyr para sa Autumnfield Group na maging isang world-leading conglomerate. Handa siyang tulungan si Winifred na itayo ang kanyang business empire para maging pinakamataas sa mundo. Ngayon, napakahusay ng Autumnfield Group sa bansa at naging nangungunang conglomerate sa Timog. Panahon na ngayon para palawakin nila ang kanilang negosyo sa Hilaga. Ang go-ahead para sa kanila na makapasok sa dayuhang merkado ay magkakatotoo kung matagumpay nilang maitatag ang kanilang negosyo sa parehong Hilaga at Timog. Sa kasalukuyan, ang Autumnfield Group ay dumating sa Hilaga na may dalawang malalaking proyekto sa kanilang mga manggas. Ang isa ay ang kanilang pangunahing negosyo sa pagbebenta ng fashion apparel, kung saan nilayo nilang bumuo ng isang solidong presensya. Susunod ay ang bagong pakikipagsapalaran sa industriya ng automotive. Ang bagong teknolohiya na nakuha ni Tyr mula sa Toymoto Group ng Japan ay makabuluhang magpapahusay sa kanilang mga kakayahan sa paggawa ng kotse. Kaakibat ng kanilang pakikipagtulungan sa pamilya Zoneta, nakahanda silang umunlad dito sa Hilaga. Si Joseph C. ang pangunahing tao na tinatanaw ang mga operasyon ng Autumnfield Group dito sa Hilaga. Kamakailan lamang na-promote na vice-presidente, siya ay ipinadala dito upang itatag ang negosyo ng grupo. Ito ay maliwanag na isang boto ng pagtitiwala sa kanyang mga kakayahan. Dumating siya kalahating buwan na ang nakakaraan at binigyan ng tirahan ng pamilya Lo bilang kanyang tirahan. Nakuha din niya ang buong portfolio ng kanilang korporasyon, na ginawang isang bagong negosyong kilala bilang Autumnfield Automotive Manufacturing Company. Parehong abala sina Joseph at Tyr sa kanilang oras dito at hindi sila nagkikita. Ngayon, pagkatapos makumplito ni Joseph ang karamihan sa kanyang mga gawain at Tyr, malapit nang matapos ang kanyang pakikitungo sa 4 na dakilang angkan, sa wakas ay nagkaroon na sila ng oras upang makita ang isa't isa. Inimbitahan ni Tyr sina Laia Yoder at Sofia Zonete sa pulong dahil sila ang magiging pinakamahusay na mga kasosyo sa negosyo ng Autumnfield Group na paparating. Pagdating ni Tyr at Isaiah sa tirahan ng pamilya Lo, kaka-rating lang ni Sofia, at sabay silang pumasok sa villa. Hinihintay na sila ni Joseph na may dalang isang kaldero ng bagong timplong tsaa. Sa pagkikita, pinakilala ni Tyr ang lahat, at umupo silang lahat. Nagsimula si Joseph sa pamamagitan ng pagtatalumpati kay Tyr at sa kanyang mga kaibigan tungkol sa mga pakikipagsapalaran at proyekto ng Autumnfield Group. Walang ideya si Tyr kung ano ang pinag-uusapan ni Joseph at pinag-usapan na lang nina Isaiah at Sofia ang mga tuntunin. Ito ay isang mabungang pagpupulong, at lahat ng tatlong partido ay bumuo ng isang mahusay na pagkakaunawaan. Sa pagtutulungan, bumuo sila ng isang malakas na synergy at nagpasya na gamitin ang teknolohiya ng Toymoto Group bilang impetus upang sumulong sa industriya ng automotive. Matapos talakayin ang mga tuntunin, sinabi ni Joseph kay Tyr ang tungkol sa pangalawang proyekto ng Autumnfield Group sa Hilaga, na kanilang negosyo sa fashion apparel. Upang ganap na makuha ang merkado, kailangan nilang dagdagan ang kanilang pagkilala sa tatak dito sa Hilaga. Nagpa siya ang nakatataas na pamamahala ng koponan na makipagtulungan sa Northern Grace. Ang Northern Grace ay isang pangunahing bagong kumpanya sa marketing ng media dito sa North, katulad ng Southern Sophistication sa Timog. Mabilis nilang maipapakilala ang kanilang brand dito kung makikipagtulungan sila sa Northern Grace. Iyon lang ang magagarantiya sa pagtatatag ng tatak ng Autumnfield sa pinakamaikling panahon na posible. Northern Grace. Inaplos ni Tyr ang kanyang baba at sinabing, narinig ko na ang Northern Grace, ngunit iyon ay ang dami kong alam. Wala akong issue sa intensyon ng Autumnfield na makipagtulungan sa kanila, Joseph. As for the fees, it is up to your discretion. Agree to their terms as long as they are reasonable since Autumnfield does not lack of money. The main reason, after all, is to establish our brand recognition here in the North. Gayunpaman, sumagot si Joseph ng may pagbibitiw, nagpadala ako ng mga tao upang pag-usapan, ngunit hindi nila gusto ang mga dayuhang negosyo at pinasara kami. Ha! Nagulat si Tyr.
Bakit ang isang bagong kumpanya ng media ay magbibigay ng pagkakataon na kumita ng mas maraming pera? Hindi ako masyadong sigurado kung bakit dahil medyo abala ako sa pag-set up ng aming pabrika ng pagmamanupaktura ng kotse. Sisiguraduhin ko ito kapag natapos ko na ang aking negosyo dito. Sa tingin ko, mahirap na proseso para sa autumn field na pumasok sa fashion market dito. Dahil wala tayong mga lead, dapat tayong magdesisyon ng maingat. Medyo karaniwan para sa autumn field group na harapin ang mga ganitong issue. Sa bawat lokasyon, kapag ang isang lokal na merkado ay umabot sa ekwilibryo, ang anumang pagpasok na ginawa ng mga dayuhang entity ay lubos na makakaabala sa balanse ng mismong industriya. Para maitatag ng Autumn Field Group ang kanilang sarili sa industriya ng fashion apparel sa Hilaga, kailangan nilang maglaan ng kanilang oras at gumugol ng maraming pagsisikap sa higit pang pananaliksik at paggawa ng desisyon. Gayunpaman, si Sofia, na malalim ang iniisip, ay nagsabi, baka may magawa ako kay Northern Grace. Kayo ba, Sofia? Excited na tanong ni Tyr. Sumagot si Sofia, ang isang kaibigan na nakilala ko noong kolehiyo ay nagsimulang magtrabaho sa Northern Grace sa kanyang pagtatapos. Mukhang maganda ang kanyang kalagayan sa kumpanya. Hayaan akong makipag-ugnayan sa kanya at tingnan kung may ugnay niya kami sa mga tamang tao sa loob. Lahat ng iba pa na darating pagkatapos ay hindi dapat maging isang problema. Gayunpaman, kailangan ko ng ilang oras dahil hindi ako masyadong pamilyar sa kanya. Nagmamadaling sinabi ni Joseph, susubukan namin ang aming swerte kahit kaunting pag-asa. Maraming salamat, Miss Zanata. You are welcome, Mr. Zia. It is something I should do since we are not just business partners now, but I am also a great friend of Tyres. Salamat, Sofia. Oh, teka, bakit ang awkward mo? Nagnakaw ng tingin si Sofia kay Tyr. Pagkatapos ay sabay silang nananghalian at nag-usap patungkol sa kanilang mga plano bago umalis. Si Isaiah ay hindi bumalik sa Six Doors kasama si Tyr ngunit nagpunta sa Emerald Garden. May plano siyang buhayin ang pamilya Yoder. Tungkol sa paghihiganti, nasa kamay ni Tyr upang makita ang conclusion nito. Bukod kay Luke Mills at iba pa, ang mga pasyalan ni Tyr ay nakatuon sa pamilyang Summers. Magsisimula na ang labanan. Tiwala si Tyr na inilagay si Joseph sa pamamahala sa mga operasyon ng Autumn Field Group dito. Nang bumalik si Tyr sa punong tanggapan, tumigil na ang mga pag-iyak at hiyawan mula sa silid ng pagpapahirap. Dumating si Tyr sa torture chamber at pinagtawanan ng masama sina Hanley Foster at Denton Hansen na nakahiga sa sahig at sumasailalim sa mental breakdown. Ginamit ko lang ang kalahati ng mga parusa mula sa Six Doors. Hindi ako nang ahas na magpatuloy dahil tiyak na mamamatay sila.